most photographers, like tayo, no, we will come to a point na parang, okay, I earn some money, and this is good money. I never imagine na mamamake ko to. But we will come to a point na parang, shit, max out na yung pera ko. Eto na, I need to make more money. Sabi niya, I don't care, I don't plan about the future. I just do my best today. Whatever that takes me. Parang ganyan. Basta I do my best today. I don't know where will that take me. So, medyo ganun ako mag-isip. So, ngayon, hindi ko rin alam Metro Photos saan ito pupunta eh. Basta gagawin ko yung best ko today. So, kung gumaling, di gumaling. Pag hindi, I still wala akong regret. I never really took for granted of that opportunity. So, every couple na mag-inquire sa akin, talagang todo yung gagalingan ko talaga yun. Talagang, although paghahandaan ko yan. So, para every opportunity talagang dumodoble. I don't see things past like maybe a few months or a year. Basta, I like this. I'm gonna do my best here. Para I don't know kung sisikat ako or gagaling. Basta, tatry kong maging pinakamagaling na kaya ko. What is up? Welcome to another episode of Monochrome Podcast. This is Morbid Guzman, your host. And for tonight, hindi ko na kailangang i-intro to. Grabe, idol natin to. Wala na. Ladies and gentlemen, please all welcome Mr. Oli Ruiz of Metro Photo. Woo! Yes! Kamusta, idol? Thank you, Papi. Thanks for having me. Grabe. Tagal hinintay nitong episode na to. Oo nga, tagal ko rin inantay makarating dito. Travel time. Sa sobrang busy mo, idol, talagang hindi mapagtagpo yung mga schedule eh. Buti. Oo, syempre. I always, want to be. Last year pa natin ito pinag-uusapan. Yes, diba? Nagsisimula pa lang yung Monochrome. Nakaplano na to eh. Una sa lineup yan. Oh. And by the way, guys, kasama pa rin natin si Imon Magararo and Lota Pala. Magandang gabi. Ating co-host. Guys. Let's go. Ayan. Ano, kamusta? Grabe yung yung episode na to ngayon. Yes. Kasi ang tagal na naghintay eh. Medyo late tayo. Hindi ko makalas. Hintay na dumating si Boss Oli. Para may iba naman. Diba? May nagsabi nga, ready na yung stars ko. Oo nga, no? Uy, pasalamat muna tayo sa food natin, ha? Yes. Kiss the girl. Thank Kiss you. the Kiss the girls. Sese, Abby, and RV. Yes. Thank you. Thank you sa dinner. Oo. Kahuna. Pizza. Kahuna, nagpadala pizza, no? Yes. Oo. Kahon. Yes, kahuna. Pagpugon yun, di ba? Pugon. So, mamaya, after ng podcast, may kakainin pa tayo. Yes, sir. Yes. Kasi nung mga una, pagka-dinner, wala na pagkain, alak na lang. Ngayon, may pagkain pa tayo mga diba? Grabe, iba yung Kiss the Girl tsaka yung kahuna. Oo, hanggang breakfast yun. Oo. Sana hindi mapanish yung pansit, no? Sana hindi sila manawa. Magpadala. Ay, kamusta? Kumanta na ang ang DE natin. Sino kumanta? Kumanta na ba? Kumanta na. Nagsabit na ng mga ng Yan mga na. politicians, si D. tingnan Alcantara. Tingnan natin kung mababalik yung mga pera natin. Siyempre, may konting politics din dito eh. Oo. Ay, hindi ba yung pag-uusapan? Hindi. Akala ko lang. Kala ko i-breakdown natin yung hearing kahapon. Sumama ka ba? Sumama ka sa rally? Hindi ako nakasama sa rally. Ako rin eh. May workshop ako noon. Pupunta ako ng gabi. Eh, yung anak ko sabi, Daddy, pauwi na rin ako kasi pupuntahan ko dapat. Pauwi na rin ako, kakain lang kami. Pero masaya daw. Masaya. Masaya ba? Masaya, Kasi yun. Masaya yung mga kabataan. Ayun. Pero syempre, kung tayo pupunta doon, medyo mahirap. Oo, kasi may mga gulo rin na nangyari eh. Diba? Sa Recto daw, magulo. Ayun. Recto, Mindiola. Pero sa Luneta, tsaka sa maayos naman. EDSA, Maayos naman. So, kamusta boss? Kamusta ang araw-araw nating ginagawa? Ano bang pinagkakabalahan ngayon? Ganun pa din. So, pag inisip mo, parang ganun yung pattern talaga natin sa weddings, no? Parang, every year ganun siya. And hindi naman siya nakakasawa. Masaya siya palagi. So, swerte din na, it's been a while na, parang ganun lang siya. I mean, steady. So, we appreciate that na palaging meron lang. Oo, tsaka medyo ghost man, di ba? Medyo kalma yung shoot. Medyo kalma yung shoot. Kami, hindi ko alam sa'yo. Ano ba ginawa ko nga ngayon? Parang, may mga biyahe ako, kaya parang basta wala masyadong shoot. Medyo naman may ginagawa. Saka hindi naman naubusan ng ini-edit. Ang dami ko pang... Nag-edit ka pa? Nag-edit pa ako. So, ang dami ko pang ini-edit. So, talaga ba? Kaya mga brides ko na nag-aantay yun. Nag-edit ako. So, okay, mag-alala. Ano yung... Kaya hindi ako umattend ng rally.
Trabaho natin yun. Ano yung mga ine-edit mo? Mga pang-upload lang? Pang-album? Or So yun, definitely pang yung best of the best. So for upload and yung mga mostly lalagay din sa album. Yeah, so yun. Pero madami din yun. Saka talagang as intentional as it was before. Ganun pa din. That's how for me, doon mo lang talaga yun yung feeling ko representative of the brand eh. So kailangan, dun ako last magle-let go. Parang ganun yan, dapat, no? Hindi kasi karamihan talaga, hindi na masyado nag-edit eh. May mga editor na. Yes. Yan. Ay, nagulat niya ako nung sinabi ni Ako Boss din. Orly na nag-edit daw. Uy, parang ngayon na lang ulit ako nakarinig ng Sa gano'n. big Big photo company. company. Hindi kasi may kanya-kanya naman kayong brand, di ba? Kada tao. Hindi naman yung, halimbawa, shot ni Aaron, ikaw mag-edit. Hindi naman ganun, di ba? Kaming mga mains, kami mag-edit nun. So, Aaron will edit his, Paolo will edit his. Parang yun yung direction talaga. So, parang, I guess yun din, parang gusto namin ganun or accepted naman nila na ganun na parang feeling nila hindi rin sila comfortable pag iba yung mag-edit eh. Parang yun yung nakasanayan. Parang ganyan. No? Kala ko ako na lang yung studio owner na nag-edit. Alam mo naman. Para may personal touch pa rin. No? Personal touch siya. Parang ganyan. Kasi kanya-kanya kayong yun nga, di ba? Parang pangit naman pagkakatiwala mo. Saka yung totoo, hindi ko naman siya ayaw eh. Gusto ko siyang gawin. Kaya parang okay lang na gawin ko. Yun lang talaga. I mean, it eats up a lot of time. Pero, okay yun. Pag wala kang time, ibig sabihin, dahil mong shoot, diba? So, yun. Tsaka yun nga, sa Metro Photo, ikaw yung pinaka madalas, no? Madalas mag-post. Ikaw yung lagi nakikita sa Metro Photo. Lead by example. Kasi wala na mag-post sa amin. So, yun. Para ma-pressure yung kaming lahat mag-post. Parang ganun. No? Account mo, ikaw magpo-post or meron kang social? Yung Metro Photo, parang repository lang siya. So, kanya-kanya kaming account. Magpo-post kami sa account namin. Iko-collab na lang yung Metro Photo. Iko-collab. Iko-collab na lang lahat. Thank you, ganun. Instagram, for that. For that feature, di ba? So, parang repository siya ng lahat namin doon. Parang ganyan. Oo. Maganda kasi sa dami yung photographer, tsaka maraming brands. So, angat ng angat yung Metro Photo, di ba? Laging may post. Laging may post. So, ngayon talaga, at least once a day dapat meron. Once a day. Kanina lang, kakakita ko. Kakapost ko lang. So, papunta ako dito. Naka-ready na yun. Medyo nakaano na. So, nasanay na rin. Parang ganyan. No? Focus mo is, saan ba? Instagram, Facebook? Instagram talaga eh. So, talaga. parang, yeah. So, well, matagal na since bago pa pandemic, TikTok, di ba? Nung pandemic. So, yeah, parang hindi ko pa din makita yung But yeah, nagmi-mirror lang kami doon. Pero Instagram talaga. Instagram talaga. Sana nandun lang. Actually, tagal na nandun eh. So, yun. So, yung bulk ng mga inquiries yung client, doon ang gagaling. Instagram talaga. I think yung market talaga doon sa Instagram. So, yun ang iniisip ko. Like, eventually, lilipat yung mga yun. Like, yung mga younger bride na at this particular market no level, saan sila pupunta? Iniisip ko, magti-TikTok ba sila? Or parang ano ba yung lalabas na bago? Parang hindi pa siya TikTok eh. Feeling ko lang Parang, siguro sa photo, hindi sa TikTok. Yeah. Yeah, baka hindi pa parang ganyan. So, website, actually may time ka na parang pinabayaan namin yung website namin kasi wala na, Instagram na lahat. Parang hindi na pupunta na website yan kasi nakita na yung parang 20 pictures na sa Instagram, yun na yun, di ba? So, pinabayaan namin. Binalik namin. so, ibig sabihin, importante pa din siya. Yeah. Dapat pa rin, meron pa rin doon. Pero yung syempre, yung kliyente mo, doon pa rin papasok yan sa Instagram. Sa for Instagram. Sure. So, yun kasi parang, ano ba yung, for reach, Instagram. Pero yun talagang ilan lang. Kasi, sabi mo, sa 100 na titingin na Instagram mo, ang potential bride mo lang naman doon na, yun talaga magbubook sa'yo, baka isa or dalawa lang eh. Talagang konti lang eh. So, parang yung mga yun, I feel, kailangan nila ng more in-depth parang portfolio. More in-depth information about you. And they get that through your website. Right. Parang ganun. So, importante pa rin that may website. Yes, I think talaga yun. Vital siya. Sobrang vital niya. Vital. Kaya Kasi pala wala nag-book sa akin. yung mga site, yung mga social media, meron ka pa rin place, di ba? May sarili kang place. Correct. Yun, backup siya. Saka I think at a level na may mga brides na may gusto talaga nila yung parang, it's not an easy decision kasi parang daming magaling, daming maganda. Parang, I want more information for me to decide if I were a bride, no? Parang, titingin ako sa website. Parang, otherwise, parang,
ito, wala na to website to si Metro Photo, baka wag na to. Parang, so, di ba? So, medyo, I feel na parang you have to be complete para, Sayang. information niya. Isipin nila, hindi legit. Parang, hindi, tamad na tong mga to, hindi na nagwe-website. So, Aray ko, may website ka ba? Ako, wala nga eh. Baka sa na. Wala website eh. Hindi, meron dati pero tinanggal ko. Tinamad din ako eh. Ako napabayaan tapos hanggang sa na hindi na naano yung domain, hindi na na-renew. Kasi after pandemic 2019 meron pa after yung pandemic parang ba mo na yan? Totoo, ganyan. Kaya kami din, huminto kami dahil wala na sa pandemic, nasa ano na lang lahat. Parang eventually maisip mo parang parang hindi lang pala basta makita ng brides. Yung mga magbubook sa'yo, kailangan na ng more information. Tama. Kaka-issue, I don't know, nakita pero down yung website namin. So, sakto. Kaka-up lang niya kahapon. 2 weeks siyang down. Kasi, sobra ng tagal ng website, 2007 pa siya Sabi mo, 18 years na since So nakita ko, kailan ko binili yung domain. Sabi ko, sobrang tagal na. Kasi nag-i-issue siya dahil sobrang niya ng tagal, nag-expire yung credit card ko, nagpalit ng bago. Tapos, pinaprompt niya ako na hindi ba ako nagbabayad kasi nga expired yung card. I mean, bago na yung card. Nag-i-email pala siya dun sa dating email namin na na-hack na. So, nag-down na siya. Hindi na namin alam nangyari. Yung email na luma, metro.photos@gmail.com, hindi na namin ma-access yun kasi na-hack yun So, hindi na kami makapag, So, ang tagal, parang 5 days bago namin na-up. Tapos talagang, panic din kami. Parang ganyan. Pero nga, at least na bago na lahat. Pero ganun siya kaluma. Kasi mo, nag-website tayo, 07 pa. Oh my God, grabe. Hindi mo nangyari 07. iPhone 1 pa lang ata nun. Pwede na mag-debut 18 years Hindi old. ba kailangan? Pero yun nga, ako rin ganun parang nagpalit ng credit card tapos hanggang sa pinubayan na namin, parang may dumating nga yung time na nag-email sa amin, binibenta sa amin yung domain. Parang mga 60,000 pesos. Kasi wala na Tapos gusto mo ibalik, ganito ganyan, nandito pa naman yung mo. Hinak. Na ransom. Correct. Sabi ko, parang, hindi, bayan mo na yan. Okay naman tayo sa sa Facebook and sa Instagram tsaka TikTok, sa YouTube, no. Pero yun nga, tama yung sinasabi mo na kailangan pa rin ng kliyente ng more information for you kasi nga masyadong malaking malaking step yun yung gagawin nila sa photo video kasi ito yung magiging memories nila Correct, yeah. Diba? Especially kung medyo nagpe-presyo ka ng mahal, parang gusto nila, di ba? For sure, parang more information, they want to be sure that, I'm investing in the right person, in the right studio, ganyan. Doon nila tingin ko makikita yun. Parang nga. Tama yun. Galing. Paggawa tayo website. Okay, bukas. Sa iba na ulit. Na-check ko na yan. Yun yung plano natin nun Hindi ko na nagawa Pucha. Importante pala yun. Parang ako rin, ang tagal ko rin, pinag-isipan or parang nag-struggle na gagawin kasi pabayaan mo na So, yung babalik mo siya. Pero isang malaking trabaho lang siya. Pag na-start mo na uli, ang sarap na kasi nandiyan na siya. Parang ganyan, Pero binago nyo ba yung website mo or yung pa rin? Ni-refresh namin. Sobra kasing, since ang maganda sa website, pag matagal na siya, mas okay siya sa SEO, di ba? Kasi talaga marami na siya information. So, binago lang namin yung ni-refresh na namin yung theme para mas mas iba. But, yung pa rin siya. Tapos, sa SEO, medyo okay. Parang nasa search kami. Although wala man nagbo-book doon, pero nasa search kami. Pang safety lang. Parang may sa destination, ganyan-ganyan. Lumalabas kami. Yun. Ganda. Okay. Guys, website. isa pa lang, meron na ako silang natutunan, no? Oo. Ay, akala ko yun na yun. Wala pa number 1, no? Intro pa lang yun Pero yun nga, iwanan mo na natin yung website. Mamaya na tayo bumalik sa marketing. Okay, Meron tayong tanong sa marketing Boss Oli, kasi may mga viewers tayo na kilala ka as Oli now. Pero, sino ba si Oli Ruiz at paano ka napunta sa photography? Ang tagal na rin itong huling na tanong sa akin, I guess. But I started my professional career as an engineer. I was really a graduate of engineer. Grabe, mali ka na ngayon ang pinasok. Oo nga Sana tinuloy mo. I was 10 years late. Sana DE ka na ngayon. Pero totoo naisip ko yan. Parang pwede pa naman nag-CE na lang ako. Anyway, civil engineer dapat, di ba? Yung pinaka-importante ngayon. Hindi, hanggang last year pwede siya. Pero ngayon parang... So, hindi ako
licensed engineer. I was a graduate of engineering. My course is metallurgical engineer. So, it's about it's related to mining. Wala lang, parang wala naman akong career path dati nung bata ako. Parang, sige, magaling ka sa math, mag-ano ka na lang, mag-engineering ka, ganun, di ba? So, tinapos ko lang. Wala akong plano. Medyo ganun ako eh. Parang hindi ako nagpaplano talaga. So, parang ang gusto, nakita nga akong reel, parang sinasabi lang niya, sino bang CEO to? Sabi niya, I don't plan about the future. I just do my best today. Whatever that takes me. Parang ganyan. Basta I do my best today. I don't know where will that take me. So, medyo ganun ako mag-isip. So, ngayon, hindi ko rin alam Metro Photos saan to pupunta eh. Basta gagawin ko yung best ko today. So, kung gumaling, di gumaling. Pag hindi, I still wala akong regret. Anyway, so ganun ako dati. Wala akong plano. I took up metallurgical engineer. Then, while taking that, nalaman ko na maganda pala mag-work pagka-course namin, Intel, ganyan. So, I work for manufacturing. And actually, doon yung isa kong friend ko pa rin naman siya, si Jolan, siya yung nag-start ng photography. Office mate ko siya sa Intel. Sa Cavite. We work there. Tapos parang pinapadala niya yung mga shoot niya sa Digicam. And this was 2006. So parang Digicam. Ngayon, pag yung camera ninyo ginamit mo, old school yun, di ba? Oo. Parang Digicam na Sony. So, na-obsess ako sa pictures niya. Parang yun, doon ako nag-start ng photography para na-inspire ako. So, I did that. And then, nisip ko na parang hindi ako yayaman as engineer. Kasi pag nakita mo yung career path, okay. Doon ka nagkamali. Wala, hindi ko nakita yung Hindi mo nakita yung dapat sa government pa So, it was an American company. So, sabi ko, I need to probably do more. So, nag-MBA pa ako. I took up my grad school. Oh. So, free yun, pinag-aral ako ng Intel. Tapos, yun, after that, I did finance naman. Kasi nandun yung pera, literally. Yes. So I did finance. Ayun, tapos parang I was really looking for something na magkiklik eh. Parang ganyan. So I was just really doing my best where I was. Tapos when I transferred that to finance, I worked in BGC, in Deutsche Bank. BGC 2007. Sipin mo itsura ng BGC. Wala pa talaga. Oh. So, napipictorial pa kami dun sa tapat. Lawn pa yun. Ngayon, siya. Yeah, so, Shangri-La Fort na siya dati. Wala lang siya. Lawn lang siya dati. So, yun. And then, then I had a hobby photography. Doon talaga nag-click sa photography. Parang I got my break and then tuloy-tuloy. But yeah, that was it. I was really just parang finding my way. Parang wala akong Parang later I'll say that, but sometimes you need a mentor talaga who tell you. But I guess it's not naman it's really like the background of how I grew up or where I grew up eh. Parang hindi naman kami parang I guess rich family or middle class eh. So parang yun lang, you study, you work, ganyan yung mangyayari sa'yo. But that's the typical path, di ba? Then eventually, as you see things, pwede palang ganito, pwedeng ganyan. So yeah, along the way mo na lang malalaman. Paano ka yun na-inspire ka dun sa kaibigan mo na nagpo-photo? Paano ka nakapasok sa wedding? Paano ako nakapasok sa wedding? So, siyempre pag you start in photography, alam mo, start ka still life, landscape, shoot mo lahat yan. Pahirap na pahirap. Siyempre, tao yung pinakamahirap i-shoot, di ba? When shoot model. So, tinatry ko talaga lahat yan. I'm a very aggressive person eh. Parang, pag gusto ko, kailangan mangyari na ngayon. Kailangan matutunan ko na. So, nung na-obsess ako sa photography, lahat ng kinds of photography tinatry ko. So, lahat ng workshop na nakita ko, inatenan ko yan. So, as in lahat. So, food photography, Joe Avila, parang Ken Go, fashion photography, yung mga sinaboss yan. Tapos Dino Lara, wedding photography. Na-realize ko na wedding yung pinakamadaling pasukin. Kasi hindi mo kailangan ng connections to get clients. Kailangan mo lang mga couples na willing mag-take ng risk, di ba? Parang may mga kaibigan ka naman na medyo mauto mo na konti. Ako na lang mag-shoot niyan, di ba? Diba? So yun, kaya ako nagka-client. So feeling ko, ito madaling pasukin. So I got into wedding photography simply because it was the easiest to penetrate. And also to, of course, make money out of it. Parang yeah. So hindi mo na, that time ba naisip mo na magiging Metro Photo ka ngayon? Definitely hindi. Yun nga, I don't see things past like maybe a few months or a year. Basta I like this. I'm gonna do my best here. Parang I don't know kung sisikat ako or gagaling. Basta tatry kong maging pinakamagaling na kaya ko. That's what I did. Parang Ganda. Mindset. Mindset. Sino na ba? So, ayun nga, Boss Oli, di ba? So, Sorry, may script kami. Hindi, kasi hindi ko alam kung paano ko i-introhan din yung Na-start. Ang ganda ng kwento eh. Kasi ang bilis na magkwento ni Boss Oli. Tapos, actually, sakto.
Oo, To the sakto. point. Oo eh. Ang kinatakot ko talaga, yung episode today, akala ko British accent na siya. Kasi nung nasa London siya, yung TikTok niya, Kahapon nawala eh. ayun, buti na lang. O kasi kinakabahan ako, pinapractice ko na yung accent, Converse ganyan. with your sister. Oo. So ayan, buti na lang pwede yan. Pero ganda ng Bumalik. kwento from engineer, nag-MBA, tapos naging photographer. So, ano yung naging paano yung biggest decision mo? Kasi meron kang office work di ba? So, yung decision mo na nag-change na sa pagiging photographer mo. So, ayun, paano mo siya dinecide? Nag-start ka ng photography for sure. May trabaho ka pa niyan. Mm. Yes, definitely. So, paano mo siya na-decide na, okay, mag-all in na ako sa photography, ganyan? 07 when I started Metro Photo. So I was still working for DKS or Deutsche Bank noon. 2 years yun. 2 years akong part-time. So I was doing that. It's a big decision. So parang hindi mo siya talaga gagawin hangga't kaya mong i-keep. So ayun, tinry ko siya i-keep hanggang Mabait talaga yung boss ko noon, ko si Miss Malin. Ayaw niya ako pag-resignin. Sabi niya, sige, hanggat kaya mong wag ka muna mag-resign. Siguro feeling niya, maling decision niya kung gagawin yan. Parang ganyan. So, hanggat wala na akong leaves, hanggat pwede na. I think nakita ko noon na parang kinumpute ko, yung kikitain ko next year is kikitain ko siya sa work ko in 10 years. So, parang ganun na. Ganun na kalaki yung jump. So, malakas na yung Metro Photo, malakas na yung Nung Roadies. mga 09 na to. After 2 years, parang sabi ko Pumalo. okay, so kung 10 years ako hindi mag-work, kapalit naman niya 1 year lang. So parang pwede na siguro. Parang pag hindi ko na, I didn't make it, if I don't make it in 10 years, ibig sabihin, I can go back. But at least, yung 10 years ay nakuha ko yung sweldo ko in 1 year. Parang gano'n. So, I need to do something about it. So, I guess yun yung parang, sige, pwede na siguro. Parang gano'n. Yeah. Parang So, hindi na rin parang hindi na rin mahirap Oo. mamili. Ganon. No-brainer. Actually, yun nga. Parang I No-brainer think ganon ako mag-decide. Hindi ako masyadong risk. Well, I take a lot of risk, but I take a lot of calculated risk. Parang ganyan. Kasi ang personality ko, takot ako mag-fail eh. So, hindi talaga ako bold risker. Parang mag-risk lang ako pag medyo sure. Weird, no? Hindi siya risk kasi sure ako. But, yeah, parang ganun. Parang risk averse ako. Parang hindi ako magsasalita pag hindi ako sure. Parang ganun yung personality ko. So, yun talaga hindi ako magdedesisyon hanggat pag talagang feeling ko, like, tumatalon ako sa bangin, hindi gano'n. Gusto ko makita ko, ay, may slide. Gano'n siya ako. Parang ganyan. So, nag-start ka ng wedding 2007. 7. Nag-start ka ng work. So, 2 years ka pa lang din sa work mo or bago ka pa lang din nun? Kasi lumipat ako. So, I worked 6 ka. years as an engineer. And then, after I graduated, I transferred to finance sector nga. I was 2 years there. Noon time na yun talagang swerte din kasi, bago yung company eh. Tapos parang yung structure, senior level ako doon. Wala akong masyadong ginagawa. I was busy for 2 weeks every quarter. Ganun lang. Wala akong ginagawa. Kaya isingit. Kaya ako nababasa, titingnan ako ng vlog. Talagang I learned so much about wedding photography. Kasi yun na rin start na marami ng website. Really, saka I think timing din, right time ako doon. Kasi yun yung nag-blow up din yung mga photographer. Doon yung uso, lahat photographer. Bili ka ng SLR mo, lahat photographer. Golden diba? era yan eh. Golden era, yes. I remember nga, hi to the people from PIFO. PIFO. PIFO, I started, we're 20th anniversary ng PIFO sa actually next week, this Saturday. Ikaw nag-start ng PIFO? Ay, si Reggie. Fernando. So, I joined that forum. And malaki na tulong sa akin na PIFO. No? I just remember na dun talaga sa forum, like, daming bago, daming mo natututunan. So, babad ako dun. And then, since wala akong ginagawa, may mga clients ako, imi-meet ko sila, BGC, ganyan. So, I was able to do both things na hindi ako nagsasacrifice masyado. So, in that sense, lucky ako dun. Parang ganyan. Nabigyan ng time talaga to, like, para bang develop the business without sacrificing so much. Yun nga eh. So, madali para sa'yo pagsabayin yung dalawa. Correct. Nung time na yun. Swerte talaga. Parang ganyan. Yeah. Tapos, yun nga, no-brainer na sinabi mo na pagka yung kikitain mo in 10 years, parang hindi ka naman. kukunin mo, hindi ka na mag-iisip Tapos pag eh. hindi nga mag-work, di ba? Okay, balik ako sa Dali bumalik eh. Parang year, diba? medyo hindi masyadong malaki yung risk. Parang Totoo. ganyan. Swerte mo. Yeah, swerte din. I guess yung din eh, parang kaya dumaming booking na ganun, parang
I did feel na parang swerte din like with weddings at work noon. Parang doon talaga yung stepping stone, especially before. No? If you wanna be well known, lalo na kapag medyo hindi naman, with weddings kasi, I mean with all businesses naman, you need a really good network naman to really make it. I came from like, no offense, but I mean, I came from, hindi naman okay network ko. So you have to build it. So kailangan may something, someone will help you or something. And weddings at work yun. Parang doon, they point all the eyes towards your work. Eh. Right. And then yun. So parang, yun lang, I never really took for granted of that opportunity. So every couple na mag-inquire sa akin, talagang todo yung gagalingan ko talaga. Yung talagang, although paghahandaan ko yan. So para every opportunity talagang dumodoble. Kaya dumami din ng gano'n. Kaya after 2 years, parang medyo solid na, parang gano'n. So, Nag-start ka ba Metro Photo na or may iba ka pang name? Metro. Actually, noong 2006 or 5, nag-start pa ako. Start kami as videographers. Actually, AVPs. Gumagawa kami ng AVPs. Kuchi Sadriaga was the one who did my wedding 2004. Tapos, parang, for some reason, natuto gumawa ng mga AVPs para mga slideshow. Sabi ko, Kuch, syempre, coordinator siya. Baka pwede mo akong refer. So, I actually did one wedding lang na parang AVP. AVP. Parang gano'n. So parang, ang pangalan pa nun, Pixels and Pieces. Parang megapixels and masterpieces. Parang gano'n. Kalala ko pa. So, that was the first one. Hindi naman nag-take off yun. But yun nga, kay Dino Lara talaga ako na-inspire na parang I can be a wedding photographer. I always say this, but Dino kasi approaches weddings like very, what do you call that? Practical. So, hindi mo kailangan ng magagandang gears, hindi mo kailangan ng Mac laptop. Basta, basic lang, kaya mo gumawa ng magandang picture, hindi yun dun. Kasi ma-intimidate ka talaga sa ibang photographers dun, lalo na that time. Kasi maraming mga may pera na ang gaganda ng gears, di ba? Shit, you feel like you're insufficient. Pero, si Dino, sobrang galing ni Dino. Tinan mo yung camera niya, luma. Parang gano'n, Dino Lara na yun, ha? Yes. So, parang gano'n yung computer. Sabi ko, okay, mag-wedding ako, pwede yan. Parang gano'n. That really was the parang information that I needed para masabi ko na, wait, hindi risk yan, di ba? Pag hindi risk, I do it. So parang Dino Lara convinced me na parang, at least his workshop convinced me na, pwede mo itong gawin. Hindi ka masyado matalo dito kasi hindi ka nang bibili ng gear. Time mo lang parang ganyan. And yun, nag-workout. Ano yung camera mo dati ginagamit? Yung 350D, that's the most basic SLR na Canon. Wow. So digital na to. Digital na. Hindi digital. ako pwedeng pang film kasi napaka-impatient kong tao. Yun Hindi kasi, ako pwede sa Canon. yun kasi naisip ko nung sinabi niya si Dino kasi 'di ba si Dino nun. Si Dino kasi black and white pumasok na film pa siya. pumasok si Dino, transition ng film to digital. So digital yung inabuti niya. Last Mono, yun nga yung pinag-usapan natin, diba? yung mga ginawa niya, mga naisip niya para He paved the way, di ba? Actually, malaking tulong talaga si Dino. Isipin mo, I wouldn't have really realized na parang, pwede ito, no? Parang malaking talaga yun. Yeah. Ganda. Shout out. Of course, Boss Dino, di ba? I always say that naman na talagang I owe that to him. Parang yung workshop na inatinan ko sa kanya na-issue pa kami nun sa company kasi ang mahal, 11,000 na. Like, that was 2006 or 2000, basta 06 or 07, 11,000, 2 days. Kay Ross Kapili pa to sa I forgot that sa may Pasong Tamo Pioneer. extension. Pasong Tamo. Oo, extension. So, ba't kayo umaattend na ganyan kamahal na workshop? Mano na 11K? 11K at that time, sobra parang dilaban na, dude, ang sweldo ko nun, nasa na ba ako? Nasa Intel pa ako, wala pa ako sa nun, sa finance. 16K lang ata sweldo ko nun. Sipin mo, like, 11K workshop din dito. So, parang, diba? Talagang, yeah, so medyo ganun yung nun. Hindi ka naabot sa Pecha de Peligro nun. Puro Paris na lang. Pucha, yun na, Paris na yung pagkain mo every week, no? Buti din nilaban yun. It was worth the investment, di ba? Hindi, pati naman gumawa ka din naman ng parang ganun din na workshop, di ba, yung Hot House? Eventually, hot house ka, parang ganyan. So, yun, parang Magkano yung workshop mo na? 35K. Umabot na 35. Branding ko kasi dati, mahal ako. Yes, so, lahat mahal, parang gano'n. Yun, mapasok tayo sa photography na mismo. Ano yung go-to gear mo, Boss Oli? Ngayon, Sony ako. Sony na, ano ba gamit ko? A7R4. So, hindi niya alam. Hindi ako particular masyado sa gears, parang ganyan. So, that's the last thing
Baka magalit pa brides. But that's the last thing I spend on. Basta gumagana siya. So I'm very practical when it comes to that. Kasi after some time, malalaman mo naman kung talagang kailangan mo eh. Pag bago, syempre, baka kailangan yan kasi baka may feature na I'm missing out. Pag matagal ka na, alam mo na. Parang it's the same. Parang you can produce the same thing with, maybe not upgrading with the new model. Parang ganyan. So ngayon, dati din when I shoot, parang syempre lahat puro prime lenses. Doon ka lang magaling pag prime ako dati. Kailangan bokeh. But eventually, I could never imagine na gagamit ako ng lens na f4. I mean, for those who don't know. But f4. Parang hindi ko ma-imagine dati. But ngayon, 90% of my shots is 24-105 f4. Yun lang halos dala ko. Yeah, talagang wala na ako ibang gamit. Parang ganyan. Grabe Yun yun. lang talaga. So, wala na. Minsan nag-50 ako. 1.4 para lang hindi ko lang ma-feel na parang sobrang yun lang yung ginamit ko. Then telephoto, every now and then ko na lang siyang ginagamit. Meron din ako. So, ngayon 3 lens na lang ginagamit ko. Baka bukas tumaas na yung presyo ng 24-105. Marami maghanap Looking pa. for F4, 24-105. Apat yung ganun ko. So, yun lang talaga. Pero with lights to. Ayun din. And then of course, before din kasi you rely so much on open aperture like yung mga 1.2, 1.4. You don't use lights kasi. I mean, ako dati. Syempre, hindi ka pa masyadong marunong nung parang you learn as you go. Ngayon, since you know everything, parang you know when to use the lights and when to use, how to use that combination. So, definitely, you have to be ready. Natutunan ko naman to kay Doc Marlon. So, one time, punta kami okay naman nagkwento ako. No? Go. So, one time, there's a shoot for Wedding Essentials. So, parang, we went to Tagaytay, Kit, and parang had us shoot the setup. Si Doc Marlon, the model. So, chika-chika, Doc Marlon was very, personable. So, chika kami. Sabi niya, sige, shoot niya ito, ganyan. So, sabi niya, wala kayong ilaw? Sabi, dala namin yung reflector lang Kasi shoot kami ng tablescape. Ang laki ng tablescape. Wala. Kasi wedding photographer dati, ganun lang. Parang nakakalusot ka talaga ng i-edit mo lang. Basta, or natural lighting, di ba? Reflector lang. Sabi niya, dapat parating kayo may ilaw. Mas dalawa lang. Para kahit na ano mangyari, ready ka. Yes. And of course, syempre that stuck with me. No? Parang, I don't know, I forgot na. Siguro mga 13, 14 years ago to. Parang, simula nun, I have to learn to use lights. And tama nga naman siya. Ngayon, kahit saan mo kadalin, I can light it, di ba? Hindi pwede yung, walang araw, paano ka mag-shoot, di ba? Parang ganun. Or kalahati, may anino, paano mo shoot yun? Parang So, kaya nagagamit mo ng tama yung F4 mo. Correct. Kasi alam mo, definitely. So, yun. Kasi, kung wala kang ilaw, hindi mo gamit yung F4 mo eh. All super limited ka. Definitely, Iyak ka din Wala doon, siyang depth eh. Wala siyang depth. Hindi mo alam kung paano mo isa-separate yung tao sa background. Yung ilaw talaga yung magano nun eh. Definitely. Yes. Minsan makachamba ka ng mga settings na maski F4 ka walang ilaw, maganda. Maganda. Pero hindi palagi yun, definitely. Oo. Tsaka outdoor yun. Outdoor yun, definitely. Tayo shoot tayo. Room, kwarto, Yes, tapos reception, tapos ceremony, simbahan, di ba? Kung malas-malasing ka pa, natapos ng late yung simbahan, wala ka pa ilaw. Di ba? Depende pa sa simbahan yan. Oo, di ba? Oo. Bigyan ka ng dilaw na ilaw dyan. Kaya nga. Pero ikaw, sa ilaw, ano yung pinaka lagi mong ginagamit? Yung talagang ginagamit kasi just one flash head talaga. So kasi you need the power eh. So yun lang talaga, one flash head. Tapos on a beauty dish na softbox, if that makes sense. So yun. Anong flash yun? Ginagamit ko ngayon is Godox ba? Oo, tatanong din siya doon. Oo. Basta pumuputok. Basta ako kasi, basta kunyari. Hindi Yun lang. technical eh. Sorry, syempre, 18 years na ako, so feeling ko naman pwede na akong tama rin sa pag-prepare ng gear. So ako basta, darating ako, gusto ko na doon lahat ng gamit ko. One light lang naman, saka very efficient na. Isang camera lang ako, saka yung lens eh. Parang pag kailangan ko ng lens, madalang lang. So yun lang, sila nagpe-prepare. So, nakakalimutan ko na yung mga models kasi hindi na ako masyadong updated. Kasi gumagana yung model ko eh. Parang alam ko, Godox, alam ko, Sony, ganyan. Matagal mo siya binili na, no? O matagal na, parang ganyan. So, pero nung pagbibili ka ng gamit, ikaw yun. Dati, pero magtatanong ako. Si Hayan yung like medyo gearhead sa amin eh. So tatanong ko siya, ano ba yung okay? Tapos titingnan ko, analyze ko based on his information, ayoko na mag-research kasi matagal yun, di ba? So ano yung medyo information, yun na lang i-analyze ko. Then, depende kung worth it, mahal ba or hindi. Pag medyo,
mura, di naman sobrang mahal, then I know the improvement, I'll buy it. Parang ganyan. Siya yan kasi kahit mahal, game yun eh. Yun na nga. Yun na nga siya nga kompleto nga. Kaya Siya muna bumili. para yung mga, like a lot of people ask me, Oli, ano mo, like sometimes brides, sometimes professionals, Oli, ano ba yung okay na camera ngayon magta-travel ako? Wala naman talaga akong alam. Like, parang feeling ko mas alam pa nila for me. So, tatanungin ko, Hayan, ano ba magandang camera ngayon? Sagutin ko yung bride ko, tatanong, parang ganyan. So, siya na, hindi na talaga ako may alam nun. Di ba yung photographer mo, naka-medium format eh. Exactly, di ba? Tapos shoot birthday. Kaya nga. Tsaka sila, sa team nyo ng Metro Photo, parang iba-iba rin kayo ng brand eh, no? Oo, actually. nakita So, ko si ibang Aaron brand, eh. uses Nikon. Nikon. Sino pa ba? Well, dati kasi si Paolo and Ray uses Canon. But Canon. Sony na rin Ah, sila Sony. ngayon. Parang Sony ganyan, na Sony rin. na rin. Oh. Pero before Canon ka eh, di ba? Canon talaga ako for the longest time. Kasi nga, Canon 350D noon dati. So, tamad naman kasi ako magpapalit ba ako ng ano, system. So, Canon. And then, 2018 or 2018, nagkaroon ako ng back injury, like severe back injury. Sa tagal ko na nagsushoot, dalawang, di ba dati, uso yung ganon, tawag doon? Yung strap na excess, dalawang balaking camera, tapos meron ka pa nung, ano tawag doon, yung handler, yung grip, may grip pa, tapos flash, ang bigat nun. So, syempre, ilang taon na ako. So, nagkaroon ako ng malaking back injury. Napilitan ako mag-check ng, ng other options. Doon ko na-discover na meron palang mirrorless ang Sony na full frame. Importante kasi full frame eh. Yes. That's the requirement. So, yun. Kaya sobrang good. Well, okay na rin. Kasi ngayon, napitan ako mag mirrorless. After, Mirrorless Sony Dire-diretso na. Dire-diretso na. Continuous light. Ano yung favorite mo na continuous? Okay lang magsabi ng brand Continuous light. Definitely, sobrang dami kong non-light. Yeah. Most of them I bought. Ngayon, since I'm a non-light, KOL, dadagdagan pa yon. Minsan nga parang, ano bang ilaw gagamitan sa dami ng ilaw dito? Di ba? Lahat ng klase. But yeah, ang ganda naman kasi mapaglalaroan mo talaga. So there was a time na I bought pa nga the Evoke 300. 1.2 lang. Grabe. So, bago pala yung 1.2, parang ito yung ginagamit sa mga movie. Parang wala pang gumagamit ito sa mga shoot ng mga prenup or wedding. Gagamitin ko kaya ito. So, bumili ako nun. So, parang, I just really want to see how like a high-powered light can change the way I shoot. Yun, pagka ganun, I'll do it kasi bago siya eh. Mag-i-invest talaga ako dun. Right. Parang alam ko na baka iba to, baka iba ako because I do this. So, ang mahirap, sobrang niyang laki, sobrang bigat. Hindi excuse sa akin yun. Kailangan ma-install, maput up mo yan sa room ng bride palagi. Ganun. Wala excuse na mabigat. So, ganun dapat. Gagawa mo ng paraan. Inabutan ka yan. Nakita ko rin yun eh. Tatanong ko nga kung pinabuksan ba sa San Agustin yan. Pinabuksan. Lahat na simba, pinabuksan. Oo. Tapos yung niya, yung parabolic niya is 120. Yung mahabang basuta. Yeah. Low-key lang. Hindi masyadong kita. Slide lang. Either we do it or we don't. Di ba? Parang ganun, di ba? Pero ganda niya, sobrang, kung halimbawa lalagay mo sa church, di ba? Sa preps, medyo overkill. Di ba? Pero kung may pictorial or kaya naman, di ba? Tsaka pwedeng yan, di ba? I-B-mount yung 120, di ba? What do you mean B-mount? Yung battery? Hindi. Hindi. Saksak talaga to. So, meron kaming din nun, like, sobrang habang like, kahit saan, sasaksak mo talaga ganyan, Galing. Ang galing din nga ng, like, I mean, kudos to my staff na parang nagagawa nilang, lagay nyo dyan, dyan na. Parang ganyan, di ba? So, parang, I guess yun din yung I guess we'll go there later, but the culture, na parang, I mean, you cannot tell me that you can't do it. Kasi pag ako nakapagpatayo niyan dyan, so ngayon, lahat kami ganun. Possible. Magagawa talaga. Yes. Ganda. Mindset ba? Mindset yun. Kaya wala excuse kung may dala kayo ng mga 500 watts or up. Diba? Sa amin kasi di na natatayo kahit 300 lang. Kasi ako yung pilikpitan, lilipad na kayo sa church, lilipitin mo ba siya, di ba? Paano mo yun? So yun, Grabe. Ganda Kung na. hindi lang din ganun, wag na lang. Wag na lang. Ngayon nga, meron ng mga 2.4, di ba? Mas malalaki pa. Mas malalaki pa. Tapos parang Bicol, whatever, ganyan. So yun, parang... Pero ikaw, tingin mo, kung ako ay photographer, bibili ako ng continuous light, anong ilaw yung kailangan ko? Yung I definitely flash head muna, di ba? Yun ang kailangan mo talaga, flash. Parang, with the flash kasi, because of its power, you can do a lot. Ako, ang hilig ko mag-flash na bare bulb, tapos bounce Parang feeling ko it gives a very flattering light and still very powerful. Diba? So, yun yung parang natural light ka parang especially pag weddings. So, I do a lot of that. So,
it's only possible with the flash. Pag continuous, di niya kaya yun. Masyadong mahina. Parang ganyan. So that's what I use. Dalawa nun. If you're a wedding photographer now, kailangan may dalawa kang flash. Pag umaga, you only use one, enough na yun to support. Your other light, your fill or your main will be whatever the daylight is. Pagkagabi, of course, you need two na. So, to support it. Okay na yun, parang ganyan. Hindi ka naman mag-studio. Pag mag-studio, kailangan mo 4-5. Yes. Parang ganyan, di ba? So, yun. Enough na yun. Like, prenup naman, lahat on location. Dati talagang, hindi ako nag-studio. Takot ako mag-studio. Hindi ako marunong mag-ilaw eh. So, parang lahat ng prenup, outdoor. Pero sabi ko, hindi, outdoor talaga mas maganda. Hindi lang ako marunong mag-studio. Pero yun. So, dalawang ilaw na. And then, pag mag-continuous ka ngayon, gabi, maganda continuous. Dati, usong-uso yung Pavo light. Pavo light. Yun dati, grabe yung mga ilaw no, walang, like, primitive, walang, hindi man sa walang kwenta, but parang wala, compared sa mga ilaw na ginagamit natin ngayon, sobrang lahat meron na, no? Yeah. So, yun, pero, continuous din dati, like, yung pavo, ang hina lang nun eh. So, that's what I use. Pwede na, isang continuous kapag gagawin. But saan, dalawang flash, okay na eh. Dalawang flash, okay na. Mahirap din talaga siyang timplahin. Hindi kagaya ng continuous. Kita mo. Tapos malambot, ganyan. Magaling ka kagad pag continuous. Parang, dalawang flash na battery operated. Battery operated dapat 100%. Kasi you're always, like, on the go. On the go. Imposible, mahirap pag hindi. Parang ganyan. So, yun. Tapos, I guess, maski yung isa, lang, like yung portable, like yung AD200 or AD300 lang. Pang support. Di kailangan yung mabibigat. Parang ganyan. So, yun. And then, continuous, definitely. Parang ganyan. Ako, I like the I like the Pavo tubes eh. Pavo tubes, yeah. Pwede siya practical kasi, di ba? Pang likod, tapos ang ganda na RGB. Oo, correct. Di ba? Sobrang sobrang niya okay. Saka, parang yun, parang konti magaling ka na kagad. Parang, ang galing ko na mag-ilaw. Parang ganun lang, di ba? So, yun, minsan, nakaka-encourage ba? Nakaka-build ng confidence. Gagaling ka talaga. Maski una, sinachamba-chambahan mo lang. Madali naman ang technique sa ilaw eh. Shoot ka lang ng ng laging saliwa dun sa ilaw or 45 degree. Yun lang naman ang technique dun eh. Huwag kang tatabi. Tandaan niyo yan. Nagigets kita, Marvy, kasi magaling ka. Pero alam ko sa'yo simple, but hindi rin siya ganun kadali. I mean, guys, parang I guess yun nga, parang madali lang talaga siya. Minsan intimidate lang, parang nakakabobo na parang paano ito magalaw. But if you really like stop and analyze it properly, ganun lang pala yun. Text si Marby para. Ayan, depende naman eh. Depende naman sa gagawin mo. Siyempre, kung gusto mo ng Gen Z look, direct na. Harap. Pero kung gusto mo medyo may depth, medyo igigilid mo yung mga ilaw mo, di ba? Tsaka sobrang accessible na yung mga ganong learnings eh, di ba? Even yung katulad din sinasabi mo, di ba? Kung mag-ilaw ka, anong klaseng ilaw, anong klaseng lighting, di ba? Rembrandt or kung ano mang... Ano ba yung Rembrandt? Siya yung may triangle. May triangle dito. Yes. Kung gusto mong butterfly paramount, di ba? Iba-iba eh. So, parang ang bakit siya tinawag na Rembrandt? dahil sa painter, sa Rembrandt, ganun siya ganun siya mag-paint eh. Laging may triangle dito. So, yun nga. Accessible naman dahil nga sa technology ngayon. So, ayan. Guys, review tayo. Sa ito, isa ko sinasabi rin lalo na sa tao ko, parang dati kasi, mahirap kasi matuto on the go. Like, pag nandun ka na. Marami kasi ngayon, like, titingnan nila, tatry nila on the shoot. Magagawa sa shoot. Hindi ka matututo masyado sa shoot kasi natataranta kayo. Dahil subject na yun, wala kang time. Dapat yan, before the shoot, you invest time to practice. Ito gagawin ko. Yun, parang feeling ko mahirap kasi gawin yun. Like parang it requires a certain discipline na parang masipag ako, I'll do this, I'll do my homework, I'll do preparation, magpa-plan ako. Yun yung pinaka-importante that I learned before. Parang dadating, since bago ka, hindi ka masyadong marunong, wala ka rin sobrang confidence, dun mo kukunin sa preparation. Para pagdating mo sa wedding, maski kasama mo, puro seniors, puro mga coordinator na like really mga OG, kahit pa paano, hindi ka takot kasi medyo ready ka sa gagawin mo. Yes. Pag dun mo siya gagawin, lalo kang matataranta, parang ganyan, di ba? So, yun, importante yun. No? Tsaka ma-obvious eh, na nagpa-practice ka. Ganyan, no? So, parang hindi ka ma-obvious kung ano na lang una, mas hindi maganda, okay na yan. Pag masyadong matagal yung shoot eh. No? Exactly, parang ganyan. Alam mo yung ako nung nagpa-practice ako ng ilaw, kilala mo si Mario, yung nasa ulo sa table ko, yung black? Yung sculpture doon sa table ko. Binili ko yon sa Home Depot kasi nga gusto ko mag-practice ng ilaw. Meron akong ulong sculpture. So doon siya, cellphone, tapos flashlight. Tinitingnan ko yung effect ng mga ilaw-ilaw.
So, ganun lang. Makikita mo naman yung pag in-apply mo sa tao yun or kahit sang subject, ganun din naman lalabas doon eh. So, maraming way. Hindi makakapag-practice ka na kahit wala kang model dyan sa harap mo. Minsan nga mas maganda pa yun kasi pag maski sabihin mo practice, may tao, hiya ka pa Nahiya ka pa pag ano lang, sculpture, di sige, mas magdamag kayong dalawa, di ba? Oo. Yun. Ganun ginawa ko noon. Kaya sabi ko, binili ko siya, nag-aaral ako mowel. Sabi ko, sakto to, display na. Kasi artsy-artsy yung itsura. Plus, mapapagpraktisan ko pa siya. Exactly, di ba? Yung nagamit mo dual Nagamit, purpose. Kita nyo guys, si John Marvin nagpa-practice Pa pala no? yun. Oo, hindi. Hanggang ngayon. Halimbawa, may mga products si Wellen. Shoot ko yan dito. Gagawan ko ng mga picture-picture. Kasi nga, sayang eh. Oo nga pala, pinakita photographer ka na. Photographer na. Photographer na. Product. Sayang eh. Wala ka namang ginagawa. Tapos, syempre, imbis na magbayad ka ng photographer, doon sa, although meron ka namang gamit, di ba di ikaw na lang gumawa, di ba? Tapos, matututo ka din. Ngayon, pagsalang mo sa wedding, may pabango dyan yung groom or yung bride, alam mo kung paano kunin. Agad-agad, di ba? Yes. Mabilis. Mabilis. Alam mo naman lahat sa wedding, mabilisan. Hindi ka na pwede. Ibaon ka. Ibaon ka. Practice talaga. Practice talaga. And I think that's where how it started really before. It's about kasi it's passion kasi. So, kung passion kasi siya sa'yo, talagang you will practice. Gusto mo kasi matuto, is not about like, okay, mag-kliyente ako, babayaran ako. Hindi yun eh. You just want to really shoot. You just want to really learn. Yun talaga. Kung yun yung yun yung ibig sabihin, that's your foundation in doing that, mas okay. Kasi nga parang hindi ka tatama rin. Parang ganyan. So, gagawin mo siya. Yung pera naman kasi dumadating lang yan pag malaki na yung gastos mo talaga eh. Doon mo na lang maiisip. Pag kahit umaangat na yung standard mo sa buhay. Kailangan ko na. Yan. Pero, most of the time, passion pa rin yung ginagawa natin. Ayun, Masarap ganda mag-passion pag may pera din eh. Ayun, the ako best. Hindi, yun naman yan eh. Makaka-passion ka kasi may pera ka. Hindi ka makaka-passion kung wala kang pera, bro. Mahirap. Isipin mo talaga kung paano kikita ng pera. Yun muna yung unang way. Para maka-passion ka. Correct. May hangganan kasi yun eh, yung passion din eh. Hindi, wala hangganan yun. Hindi, paghirap ka, Oo. feeling ko, syempre parang kumbaga yung confidence nagda-down din. So, kailangan mo ng pang-boost. Kailangan tuloy-tuloy, di ba? Gets naman kailangan may dapat. boost siya eh. Kailan ka nagsimula nung Hot House? I think, medyo makapal mukha ako eh. So, siguro mga 2010, nag-start na ako 3 years pa lang ako. Parang, feeling ko magaling na ako, pwede na magturo. So, yun. Yeah, so, pero, if you teach, you learn a lot eh. So, parang, pero ganyan din nga ginawa ko like with wines now, di ba? So, parang, nagtuturo din ako ng wines so that I can learn. Parang ganyan. So, it's a good way to learn. Tapos yung Hot House mo, yung unang Hot House, magkano yun? Mga mura pala. Siguro mga 5K, ganun dati yun. Parang umpisa. Hanggang, every year ba yan? Every year nun talagang. Parang syempre, nile-level up. Parang yun. The thing lang with workshops kasi, especially pag medyo like ganun na parang intermediate to advanced level, konti lang din talaga yung, yung participants nun. And of course, at that price, di ba? Hindi naman lahat. So, medyo, nafe-feel mo na parang nauubos din sila. Parang yan. So, yung last ko, maybe 12 years ago. Si Nico pa ata na doon sa last score, basta second to the last. Parang ganyan. So, tagal na nun. Di ba? Start pa lang si Nico nun. So, parang yun, 12 participants, ganyan. 2 days naman yun. 2 days. 2 days, 35K. Manila. Oo. Manila. May mga lumilipad abroad? May from Malaysia. May from Indonesia, ganyan. Meron nun. Sino yung pinakasikat ngayon na photographer na galing sa Hot House? Well, si Nico, si Benji, they attended the market. Hindi naman galing sa akin, ha? They attended lang. So, I don't wanna, claim but Galing. Benji and Nico Kyogi. Kaya pala, yung trabaho rin nila. Kasi iba talaga matututunan mo eh sa pag nag-workshop ka. Although, syempre, matututo ka sa YouTube, pero syempre, iba pa rin. Iba sa tao yan. Tsaka yung network. Yung network mo lumalaki. Yan. Yun yung maganda pag tumatin ka ng workshop. No? Shout out pala to my family. They're listening. Yan, So, Ninya. Ninya, Lorian, Lance, and Lana. Si Lance pala, di ba? Si Lance. Na yan, Photo na. Photo na. Dati sinama ko pala tonight din. Film ba siya? Film or? He's taking up, film. So, like, talaga? Videos. Video. Inline na. Siya na nga tagagawa ng, ng
content. So, kaya may kailangan ako gawing content. So, ikaw na mag-isip ng concept, ha? Sabi mo sa anong shoot. So, sabi mo na lang sa akin. So, medyo big deal din yun na parang hindi ko na kailangan gawin. So, yeah. Ano siya, Lasal? Binild? UP. UP. Wow. UP Film. UP Nasa rally yan for sure. Oh, nayaya. Oh, pero hindi pa. Ang galing. Bro, yung branding na Metro Photo, sobrang sobrang, pag sinabi mong Metro Photo kasi, ang social, edgy, kakaiba, class, di ba? Ganun yung Metro Photo eh. Paano yun? Paano mo nagawa yun? Kasi, iba-iba kayo eh. Like, meron kang Paulo, meron kang Dino before, meron kang Aaron, meron kang Rain. Di ba? So, ano ba yung DNA nila? Tinuturo mo ba sa kanila yon para dapat yung style ko, pare-pares tayo social, ganito yung datingan, ha? Or bahala sila sa buhay nila? So, I think it's more of the readiness na lang and the personality that's important first. No? Para ano ba yung foundation? I feel kasi na, and I guess taste. Importante taste, yung parang readiness ng tao and willingness to learn, no? Willingness to adapt. Kasi if si Paolo, if he started like young, willingness to learn. But if it's Dino and Aaron, I mean, mas matagal pa sa akin itong mga to. So, willingness to adapt lang. Parang yan, di ba? Parang yung humility ba na parang, yeah, I can change. Parang it's not naman about me. It's about like what we're trying to achieve here together, di ba? So, yun yung importante. So, that's the only way you can really have someone parang adapt to whatever you want to do or to that brand, to that certain look, no? Parang yan. Parang, definitely, hindi naman kami pareho na aesthetic ni Aaron before, but he has to like adjust a little bit. But he gets to keep some Aaron there. Parang, kaya kumbaga, medyo iba pa rin kami ni Aaron ngayon, but the important elements of Metro Photo will be present in his work. Yeah. Ikaw ba yung nagsasabi sa kanila na, bawa, meron kang ayaw sa ginagawa, pinapabayaan mo lang or sinasabi That's mo? a good question. So, kasi, diba, there's a big as a leader. Diba? Exactly. There's a big dynamics to that, though. Actually, parang, I recently talked about leadership. Parang, ang pinaka-importante kasi with, especially a high-level thing like this, parang how do you manage different personalities? Yes. Different egos. Lalo definitely, artist kanya-kanya, alam na ano? Artist, Definitely. So, parang, lahat yan magaling, lahat yan kailangan ng certain attention. Iba-ibang di ba? So, I think that's the important thing. So, you have to make sure that parang I guess willingness nga. If they start out as humble, it's easy for you to really like reach out to them. Definitely nagkaroon ako ng mga photographers na the opposite, no? yes. Parang you try to like sort of palambutin sila, but yung iba hindi. So, hindi naman yan swerte na parang, I got Aaron, I got Paolo, parang I have 100% hit rate. Siyempre, you try other people din na hindi na lang nakilala. Kasi hindi na sila lumabas, di ba? So, yun, it's trial and error. Not everyone will be a fit, eh. Yan. Kanina, Boss Oli, nabanggit mo, di ba, na parang yung qualities na hinahanap mo, yung willing to learn, willing to adapt, no? So, paano yung bago? Kung bago. Oo, kung bago. Let's say, halimbawa, like talagang hindi mo pa madigdip kung ano yung background nila. Like katulad ni Aaron, alam mo na. Ganyan. Paano kung ako bago, as in bago sa industry, paano ako lalapit sa'yo? Or siguro ganun na lang. I think, dun pa lang sa paglapit, na yun eh. Parang, green flag na yun eh. So parang, lumapit siya. Ibig sabihin, meron siyang initiative. So, plus na yon, di ba? Parang yan. So, you want that. That's a positive. So, parang ako, for example, lumapit ka, I see that as a positive attribute to you. So, I want to learn more. And hindi ka naman definitely kagad nakasalpak dun as Metro Photo. Metro Photo ako, Right. You have to earn your parang stripes. You have to earn your ranking dun sa team namin. And for me, Metro Photo, as much as possible, like, we're transparent, we're very fair. Parang lahat pwede mong tanungin. Wala kaming tinatago kasi meritocracy talaga sa Metro Photo. Parang kung masipag ka, magaling ka, talagang marami kang shoot. Pag hindi, opposite, di ganun din. Kasi ganun lang, para alam mo na parang ito yung gagawin mo malina. Walang favoritism, walang ganun. Nag-apprentice ka ba? Yun. Gusto namin. So, kaya lang doon kami mahina kasi dami namin, parang yung recruitment, hindi namin siya masyadong napaprioritize. Pag may chance, gusto namin, and we do.
Parang gano'n. Yun yung sagot. Yeah. Halimbawa, gusto kong mag-apprentice sa Metro Photo, especially sa'yo, Oli Ruiz. Ano yung dapat kong gawin na way para makhuli ko yung loob mo or makapasok ako dun sa apprenticeship program? To be honest, sobrang dali lang sa amin. You just have to send us a message. Email lang. With that, we just want to see your intent. Ano ba your profile? And then, most of the people, unless na talaga weird lang no profile nyo, will give you a chance eh. Parang ganyan. Parang will consider you. Kasi nga parang kami, tamad kami. So pag kayo lumapit, okay, we'll give you a chance. Parang ganyan. Then, Ano yung criteria? Kailangan ba meron akong sariling camera or kahit wala akong camera pwede? Oh, good question. Kung wala ka, so ganito yan, no? Everything's about balance eh. So kunyari, wala kang camera, kailangan may iba kang i-offer sa akin. Kailangan kita ko na sobrang mong sipag or I guess may iba kang skill, parang ganyan, di ba? Kung may camera ka, pwede siguro na, ayun, basta i-just is to be balanced. Pag medyo wala ka nung lahat, kailangan may iba kang i-offer, I think, para ma-draw kami sa'yo eh, parang ganyan. Kasi marami naman kami extra camera. Pwede ba naman pwede kunin yun? gamitin. Parang ganyan, di ba? So, hindi siya problema. Parang ganun. Yeah. Ganda. So yun, about sa mga tao man. I have a question naman regarding your clients. What makes you think na what do you think makes Metro Photo yung approach nyo nagre-resonate do sa mga clientele nyo talaga? Paano ba? I think with our clients, it's I feel I think with all brands, kahit na in all industries, maski hindi sa weddings, sa'yo, or like with you guys, when you encounter a certain brand and it resonates with you, it means na it impacts you, di ba? In a different way. So how does a brand impact you? Meaning there is a certain level of uniqueness, a certain level of feeling na hindi mo pa na-feel before, na parang wait, iba yun na. I mean, kasi sumakay ka lang ng Uber na magandang Uber or Grab, di ba? Oh shit, iba yung Grab driver na yun na. So that's how I think you resonate with someone. Parang how do you make the experience different? Parang ganyan, di ba? So actually, to be honest, sa weddings, madali lang yun. Kasi unique naman ang wedding. Isang beses lang naman ikakasal yung tao. So, medyo, unique na yun, madali mapasaya. But I guess, eto, parang paano mo iaangat yun, parang ganyan. And I think we do that ever since naman, sabi ko nga kanina, when I started with Weddings at Work, di ba, every opportunity that I get, every couple, I want to make sure that I do like the very best for that couple. And I think personality-wise, dun nagkakatalo. Kasi parang, ano ba yung best ko? Iba yung best ko sa best ng isa pang tao, di ba? Dapat yung best mo, alam mo na, best talaga yun na parang, di ba? Iba, marami kasing best eh. Best, diba? Yes. So, kailangan may gauge ka na yung best mo, talagang best yun. Or parang one of the best talaga, top yun. So yun, then that's what I apply. Para, with intention. Alam mo na gano'n. Then, that will parang leave a mark to them. And I think, yun lang yung marketing na Metro Photo ever since eh. From the start, I mean, definitely, we have branding, ganyan. But, yung word of mouth, that has always been the core thing of Metro Photo. And the thing is, 18 years na Metro Photo. Pag inisip mo, exponential yun eh. Kasi lahat ng clients mo from before, ilang libo na ba yung na-shoot namin, di ba? Kaya parang, yun yung na-establish mo. So, kahit pa paano ngayon, meron kang konting longevity kasi na-establish mo na yun eh. Parang ganyan. Yeah. Paano yun, bro? Kasi, punta tayo sa client, no? Kasi, di ba, kilala yung Metro Photo sa nakasabit sa kisame, sa puno, nakatayo sa puno, di ba, nasa ladder. Basta mataas. Mataas. Kakaiba. Di ba? Yeah. Paano pagka yung couple, hindi sila ganun na, paano ginagawa niyo? Madali naman yun. Mas madali ngayon kung ayaw nila. They just have to tell me. But I think that's the problem din minsan. That's parang the issue about it. Kasi parang, ayoko na mag-Metro Photo kasi ayoko naman gawin yung pag-akyat eh. Yun Parang nga, ganyan. So, wala eh. It's a what do you call that? It's a dilemma. Kasi parang, ayaw naman namin sabihin na, hindi na kami ganyan para makuha namin client na yun. We just accept na may tapon talaga. Tapon na yun. Kasi parang, kung hindi sila, no offense to the people, kung feeling mo,
ay, hindi ko talaga, ayoko i-try. Ibig sabihin yun, parang wala, hindi tapon ka na client namin, hindi na makuha. Yung iba naman na parang, hindi, try pa rin natin, maganda naman yung iba niyang pictures eh. Kasi hindi nila ako sabihin ko na lang sa kanya. Pwede mo naman sabihin. But yung iba, hindi na umaabot doon. Hindi na nakita na, ayoko na yan, parang iba na shoot ko. So, yun. Accepted na namin. Actually, pinag-usapan namin din na Dino yan. We always talk about that before, na parang accepted mo na yun. Kasi, alam ka naman, dadilute mo yung brand mo na parang, ano ba, nagpapakit ka ba o hindi? Ano ka ba talaga? Parang gano'n, di ba? So, kaya isa lang. Pero mas Oli, paano mo siniset yung like yung client mo? Like, gusto ko yan. Gusto ko yung nakasabit ako. Pero paano mo sila siniset? Paano pagpunta ba nila nun? Oo nga, sinasabi mo ba? Akita ba ako dito? May ganun. Anong preparation yung dapat gawin nila? Yun na nga. Actually, pa natin tinatanong pag nag-workshop, pa natin tinatanong Sir, paano nyo ba napapagawa sa bride nyo na aakyat silang ganyan? So two answers. So my answer right now, yun yung sagot. Swerte na ako. Like, it has been established. So, alam na nila, pagdating pa lang nila doon, pag book nila sa amin, alam na nila na gagawin nila yun. Minsan nga, wala namang reason to go up. Wala man akong papakitin. Sabi niya, saan ako akyat, Oli? Parang, so maghahanap pa ako ng way para paakyatin siya kasi hinahanap niya. So, may ganun. So, ganun na siya. So, madali na siya sobra now. Parang ganyan. Now, the difference before was that you have to sell your idea. But yun na nga, parang yun yung pag you do it with intention, parang sabihin mo sa kanya again. Eventually, parang you have to make sure lang na worth it, no? Madali lang. Actually, yung pagkakit, madali lang naman eh. Parang ano lang naman yun. Parang, nandiyan na siya. Parang, I'm sorry, papuntahin mo dyan, mamaya, sa taas na siya, hindi niya namamalayan. Yeah. So, dati yun, nung hindi pa sila aware. But now that they are aware, I think that's something that we've earned. So sobrang dali niya na ngayon. Like ang saya niya na kasi parang pupunta ka doon, ang problema mo sa mo na lang siya. Sarap maghanap, parang ganyan. So yun. So wala kayong dalang ladder. Kung ano yung available doon sa location, yun yung May ladder kami. May ladder kayo. You always have to make sure na you have the what do you call the provisions to para hindi siya makatanggi. Kunyari, let's say aakyat sabi mo mas mababa lang yung pader na like 5 feet lang. Siyempre, pag wala kang ladder, paano aakyat yung bride? Diba? So, tutulak mo pa siya. Cumbersome. So, parang, wag na lang. Pag may hagdanan, wala kang reason para hindi umakyat. So, I think ganun yung natutunan ko throughout the time. So, basta yung van ko palagi nandun yung hagdanan. Kahit na anong mangyari, may hagdanan dun. So, parang anytime na may maisip ka, magagawa mo. So, yun. So, parang yun. So, sanay na kaming lahat. Sobrang galing nga yung assistant ko si Jun, no? Kahit saan mo paakyatin. Grabe. Ano pa yung huli namin ginawa na takot, tapos nagawa. Anyway, basta may ginawa siya recently, parang grabe, ang galing. Ano may ganun. Galing, ganda doon. Tama eh. Tama. At saka ayun nga para sa kanya na yung sabi na nga niya para sa kanya yung client niya, di ba? Na parang kung gusto ko nung umakyat, di akyat ako. Ready siya, ready yung client. Dapat ready yung client. Hindi yung parang ba't may akyat diyan, di ba? Pero madaling humindi, di ba? Tama naman. Pag ayaw nila actually ngayon, we do it less in weddings, more in prenups, parang And I ask my clients now, for example, on a scale of 1 to 10, how intense do you want your shoot ba to be? Parang ganyan. Pati naman 10 din ang sagot. Pati naman 10. Siguro nang hinayang sila, ay, ayoko ng 9. Baka, gusto ko 10. Parang Balik lang ulit lagi doon sa preparedness nung anong gusto niya mangyari. Kasi yun nga, parang, di ba, parang, eto may nagsabi, buwis buhay daw. Sabi niya, pakwento ng mga safety measure na ginawa to ensure safety kahit buwis buhay. Sir Dino Lara. Pakwento mo daw yung mga safety measures na ginagawa mo. Well, para hindi siya buwis buhay. I think it helps. Mukha siya kasi, di ba, sa picture, mukha siyang buwis buhay. Ikaw, alam mo yan eh. Alam mo yan. Parati nakasama eh. I think it helped na parang din ako eh. I mean, engineer kasi ako eh. So you do know like if certain things parang can para carry a certain weight eh, di ba? Parang yan. Na parang experience malalaman mo, ito madali lang to. Tapos, patry mo na sa assistant. Ganun lang yung safety measure namin. Try mo. June, pag hindi ka nalaglag, yung bride naman. Parang ganun. Si June pala lagi muna. Si June pala. Pero sobrang galing yan. May mga nagagawa kami ngayon dahil kaya niyang gawin. So, parang nung huli nasa Las Casas kami, maliit na parang bubog doon. Hindi ko ma-imagine na, maski ako, hindi ko ma-imagine na magagawa namin. Pero nagawa namin dahil sa kanya, parang, wow, okay. So, yeah, galing. Yan, no? Siyempre, yun nga, di ba? Kailangan pagmukain mong wow, kahit hindi wow. Exactly. And then also, it's best for your client na parang yung effort niya, parang
3 lang, pero yung picture 10. Yes. Ganun yun eh. Di ba? Parang, Multiply. yun lang yung ginawa ko, tapos yun na yun. No? Pero sa audience, parang ang hirap ano ba yung pinagawa. But yung Yes. bride, hindi naman talaga sobrang nahirapan. Parang ganun. So, yun. Yung mukha lang eh, di ba? Paano siya umakyat doon? Kasi yun yung hindi nila ma-figure out eh. Yeah. Yes. Ito nga recently, parang palagi na nga naman kami nasisita. Parang... Tayo, nung nasa... Ayun, exactly yan. Di ba, so pinabura yung picture sa amin kasi parang... Kasi feeling ko hindi nila iniisip na magagawa natin yun. Di ba? Paano mapupunta yung bride dun? So parang, nandun na tapos na pinapadelete. Naisip ko naman parang, minsan kasi parang, I guess, this is also like a dilemma for me. Parang, do I keep pushing the limit? Kasi parang, or parang, do I give respect? Kasi ngayon, syempre, bababash ka. Parang, ano ba yan si Oli? Parang, packet na packet. Parang, may rules na nga, ganyan. But at the same time, parang, do we just follow rules? Parang ganyan. Kasi parang may alam ka naman na pwede naman siguro to. Parang, so kasi if you don't like, try to like, ano ba tawag dito? Break rules or parang push the limits, hindi ka, ganun ka lang, di ba? Parang ganyan. So, I feel that I've been doing that for the last 18 years. And parang, nag-mellow down na nga ako ngayon kasi nag-mature na ako niyang lagay na yan. So, kumbaga ngayon, hindi na rin ako like pasaway sobra. Parang I try to gauge din na parang I still respect the place, the rules, but at the same time, if feel ko naman hindi naman like sobrang like, hindi mo bastos or anything. Tsaka hindi naman nakakamatay. Diba? Exactly. Pagmumukhain kong buwis buhay, pero hindi eh. Exactly. Yun. So, yun, pagka ganun, binabalance ko, but I still push as much as I can. Kasi, I owe that to the clients, I owe that to to my art, ganyan, di ba? Saka yun, otherwise, wala, you're just going to be stagnant. So, yun. So, laban lang. Maski napapagalitan. Hassle lang talaga, hassle. Magandang gauge yung client experience. Eh. Kung yung bride na yun na umakyat doon, is parang okay lang sa kanya. Yes. Natuwa siya sa photo. That's it. Yeah, exactly. Diba? Yeah, definitely. Tsaka ang galing nga nung sabi ni Sir Oli, no? Engineer siya eh. Parang may napanood nga ako na video, parang pinatungtong mo na sa table, parang kinumpute mo pa yata. Hindi, kaya yan. Ditingnan namin, alam ko na hindi kaya ng table. Si Barbie din kasama ko dun, di ba? Witness ka wala lagi. Kasama ko rin si Barbie. Sabi ko lang si Barbie. So, nakita ko na yung table, hindi talaga kaya. So, di-reinforce ko na. So, parang, sa kausap ko nga si Pu kasama namin, hindi kaya. Hindi, ni-reinforce ko na. So, alam ko na kaya. Yun yung point. Kumbaga, dapat you should build an integrity na parang, kaalam nila yung ginagawa nila eh. Parang ganyan. So yun, definitely. Ay, may question dito si John Paul. Pabasa naman bro, mahaba. Iba yung salamin ko. Sa Facebook. Okay. Yes. Ito, question po, anong mas mahalaga sa inyo as studio owner? At first, nung wala pang team asa pa sa freelancers, anong importante sa inyo nung nagsa-start kayo? Yung shooter na gutom sa bagong output or yung shooter na friend mo pero walang growth pagdating sa work? Yung hirap nun kaibigan o hindi mo kilala, nagutom sa sa passion, may passion. Yung kilala mo na. But this is for someone who's starting, no? Yes. If I were starting again, I would get someone more established. Kasi kasi hindi ka na masyadong marunong, pareho kayong baguhan, tapos pareho lang kayong gutom. Baka magutom kayo talaga. So, hindi na kayo gutom na lang kayo. Literal yun. So, dun ka sa medyo, para ma-balance out, you get someone basta wala siyang passion, okay lang. Lahat ng passion, ikaw magdala dahil bago kayo. Ikaw yung brand mo magdadala. Siya pang kompleto lang siya. Importante, makukompleto niya yung kasi reliable siya. So, yun. So, ikaw yung... Tama. Very simple. Kasi pasok din eh. Kahit wala nang growth yung friend mo na yun, pero established siya, marunong. Marunong. Definitely. And wedding, trabaho pa rin yan. May checklist exactly. yan eh. So, ikaw magbuno nung hindi kayang bunuin nung kaibigan mo na yun. yung isang puro passion lang. Yes. Parang gano'n yan. Tama, nasagot, Nasagot kunin mo na yung send stars ka na. Kunin mo na yung tropa mo, John Paul. Send stars ka na. John Paul, kunin mo na yung tropa mo. Marunong naman yata. Alam mo na. Marunong naman yata. Saan ka kumukuha ng inspiration mo? Meron ka bang pina-follow na photographer na tinitingnan? Well, before, I already dati talagang I look at a lot of, fashion magazines. So, doon ako, like, poses, everything. Then, I convert it to weddings. Paano tong shot na to, gagawin ko yan for wedding. So, ganun ako dati. Ngayon nga, parang medyo stock knowledge na siya, di ba, madami na. Ngayon, I look at trends now. More of trends. So, ano ba trends sa wedding? And then, how do I
make that trend a Metro Photo like signature shot or signature brand. So ganun na. Tapos parang kasi nga parang I look at it holistically na parang ganyan. So ganun. Nung nagsisimula, kasi sino yung idol mo na photographer abroad? Sino ba dati? Baka may mamiss ako. But I do like si dati, Jeff Newsom, Voltron of Awesomeness. Parang yun yung medyo ko. So, mga taga-California yun. Wedding photographer, I think siya. Siya yung naalala ko. But I'm sure meron pang iba. Yeah. Boss, ano yung memorable shoot mo? At bakit? Dati dati mahirap sagutin. Pero nangyari yung shoot namin sa Peru, yung nagkaroon ako ng altitude sickness, that will always be the most memorable for me. Kwento mo nga yan. Oo nga, ano yun? Ano yung nangyari? I mean, nakaiba na experience yun ng altitude sickness. Sinasabi nilang yung like Hindi pa eh. Diba? So, konti lang naman kasi talagang naka-experience dun, I guess, no? Kasi ako naman before that, hindi pa. So, sabi na, pag nagbasa kayo, go to like Peru or ganyan, may altitude sickness dyan. So, parang ako, ano ba yun? Like, I really don't know. So, anyway, so we go there, tas sasabihin sa amin nung guide, tomorrow we're going to this mountain, we're going to shoot here. It's 5,100 meters above sea level. Although, what is 5,100 above sea level? Hindi ko naman alam yun. Ikaw ba alam mo pag sinabi 5,100, mataas ba yun? Feeling Or ko what? lang mataas. So, parang, Restaurant lang yung alam ko na above sea level eh. so parang walang context. Kaya ako sobrang akong confident. Parang feeling ko, lahat naman, actually before that naman, lahat ng shoot na ko, pag ina-assess ko as an engineer, wala yan, kaya ko yan. Parang kaya. Yung pala, ang altitude sickness, para yun nga, it's the thinning of the air. Wala kang oxygen sa, mahihilo ka. Grabe yun. So, pagkagising na, maaga kami pupunta sa bundok na yun. Pagkagising ko ng like 5 a.m., yung ulo ko talagang parang parang like sasabog. Umaga yung sasabog, pa lang. parang yung puputok ka. Nandun pa lang ako sa hotel nun Hotel pa lang. Gigising pa lang ako nun. Aakyat pa kami. So, habang nandun ka sa sa kotse, hindi kami nag-hike, kotse lang yun So, sa kotse ka talagang, ganyan ka lang. Talagang yung utak mo, kala mo dudugo nga yung tenga mo. Ganun yung feeling. Pagdating doon, sasakay kayo ng kabayo. So, yung horse, parang 200 meters lang, hindi masyadong malayo yun. Sasakay ka na talagang hindi mo kaya. Then, yung last 50 meters, nalakarin mo na. Hindi namin nalakad yun. Ginapang na, literal gapang Hindi mo kaya, pag naglakad ka ng 2 steps, parang tumakbo ng 100 meters na dash. Ganun siya. Bumala ka lang ng hininga. Grabe talaga. Hindi ko talaga makalimutan yun. Ngayon, pag naalala ko yun, parang may trauma attack. Sumasakit yung ulo. Sumasakit yung ulo ko. Hindi, totoo. Ganun siya palagi. Parang na-trauma attack ko dun. So, never ako nag-give up sa shoot. Never nasasabihin sa akin ng bride na parang gusto niya pa, ayoko na. Never nangyayari. Pati sila yung umaayaw. Pero yun talagang Ikaw na ako talaga. na. Kasi nagsishoot ako. Mayroon ako sa YouTube file nito. Sa YouTube Ito ba na yung video. pero yung iba-iba yung kulay ng Yun. bundok? Sumusuka ako habang nagsishoot ako. So, nagsishoot ako, sumusuka ako. Literal nandun. So, ganun siya. Ganun yun. Kasi talagang talagang yun nga, altitude sickness. Parang ganyan. Grabe yun. Grabe, memorable nga yun. Kamusta yung couple mo na wala lang? Nagpakasal pa ako sa doctor kong friend na pagdating dito, nagpa-MIR scan pa ako. Kasi yung feeling ko, yung utak ko talaga, like yung mga ugat, talagang feeling ko halos sumabog or something, ganun siya. Pwede kang nun, yung yun. Aneurysm. Actually, ganun yung feeling. Yung Feeling mo talaga, like, feeling ko hindi ako mainda masyado sa sakit. Parang okay lang. But yun talaga, takot ako doon. Kaya hindi ko siya makalimutan. Parang easily, that's the most memorable. Isa to sa picture na nasa nasa book mo di ba? Dapat naman sana masama siya ron sa hirap niya. Okay, by the way guys, si Oli nag-release ng book nung 2000, bago mag-pandemic to, no? That was for my 40th birthday. That was 2019. So, Wild is the name of the book. Yeah. Ganda nun? Nga, nakalimutan ko na meron pala ako nun. Diba? Yeah, okay yun. Yeah, okay pa rin yun. Yeah. So, yeah. Baka-order pa ba kami ng libro mo na yon or? Hindi na. So, yung mga may copy nun, pakialagaan. Pag namatay ako, joke lang. Mahal na yun. Ang ganda nun. Tatanong nga, baka may nagbebenta ng second hand. Yung may mga pirma ko. Malaki yun, di ba? Malaki yun. Siyempre, gusto ko parang yung mga Annie Leibovitz na book na coffee table. So, talagang napagawa kami ng ganun. So, actually, pwede pa naman siya mag-run uli. Parang lang, na-deprioritize lang. Na meron na nga akong parang version, parang volume 1. Parang inirevise ko ng konti yung mga pictures. Parang hindi ko na lang din natuloy. Parang na siya. Gawin mo. Ang ganda. Gawin natin, sige. Ganda, sobrang ganda. Kasi ako yung gumawa ng video niya, yung promotion. Di ba? Pala. Yung wild. Yung Ganda nun. Nice.
Revive. Yun na yung most memorable, no? Oo. Eto, Boss Lo, out na to. Out na to. Na. How do you Nasagot na keep to, pushing creative boundaries with staying true to your brand? No? Kasi nasabi niya na to kanina. Oo. Yeah. So, kasi, I saw the question Parang ang Yeah. tanong kasi, the thing with Metro Photo kasi, pushing the boundaries is the brand. Oh, Di ba? yeah. I wanna say that Parang, how do you keep pushing the boundaries without, without, ano ba sabi mo? Isa pala siya. But that's it's the thing. That's the brand Parang, if we don't push boundaries, that's not us. Oo, hindi. Galing. Ganda nun. Tama naman. Tama. Diba? Kasi yun din yung maalala naalala naman na Tsaka yun din yung binibenta mo sa Yes. Actually, may personal experience. I mean, yung the brand. Si Dax na Spark Series. Nung nagsa-start pa lang ako sa photography, wala pa ako sa wedding. Tapos parang gusto ko rin. May isang shoot ka na pinakita niya sa akin. Tol, check mo to. Pagbukas ko ng website, may tiger. Nagulat ako, kala ko wedding to. Bakit may tiger? So parang doon pa lang, parang graphic sobrang kakaiba nito. Tapos parang in a way nga, ngayon na-understand ko na pushing the boundaries. Walang magaganon normally. Correct. Walang magaganon, pero parang kakaiba. Ganda nun, tiger, tas red dress yun, di ba? Basta may tiger. Tama ba? Dalawang beses ko meron akong tiger na orange. Ito white and orange. So parang White, isa so blue yan, dress, yun, isa red. Yeah. So 2011. yeah, si Carol and si Sunshine to I remember, yeah. So and the thing kasi with pushing the boundaries, if you keep doing it, nasasanay ka, dumadali siya for you Parang hindi naman siya parang, di ba? So parang when you keep doing things, parang, ganito pala mag-push ng boundaries. And I feel na parang, especially for like people who are, especially who are photographers who want to parang, make it or yun kasi yung way para talagang to you give yourself a good chance to succeed kapag you do something different, you do something really di ba? And by practicing that, it will be easier. Kasi syempre sa umpisa, ang hirap naman yan. Parang, paano kung magagawa lahat ng ginagawa nila, di ba? Syempre, you start somewhere, but you have to keep pushing. Parang yan. Yeah. Paano yun? Yung mga ganun, may mga hayop, pupunta sa Peru. Sino nakakaisip doon? Kliyente o ikaw? Ako na. Ako na yun, parang ganyan. So, yeah. You have to sell the idea to them. Oh. So, yeah, no, parang yan. Paano mo siya ibebenta? Kasi mahal yun Oo, parang, so, I guess a segment of our clients are may ganun na parang they're willing to spend for that experience. Kasi yun yung maganda sa wedding. Kasi yun naman talaga yung reason para wala na ibang reason para gawin mo yun except if you're getting married. Kasi that's where you want that, parang singular experience di ba? Parang ganun. So, dun, medyo naman siya na dapat lang talaga pag ginawa mo sulit. Nag-fail na rin ako dyan. Parang dati pumunta kaming Apo Island to shoot the Pawikan. Doon, wala kami na-shoot nun. Parang isipin mo, pumunta pa kami doon. We had to do that. We had to pay for everything. Hello kay Earthy. So, yun. So, actually, after medyo bakit parang... wala kayo na-shoot? Walang pawikan. Walang pawikan. Yung tubig madilim, parang murky. Tapos wala naman kaming chance Hindi to do season, dito. Parang we only had all morning, hindi lumabas parang ganyan. Tapos hindi siya ganun kadali, parang ganyan. Pero dati jellyfish nagawa namin. So ganun, grabe yung mga concepts natin. So jellyfish, di ba, sa Houghton Cave, yun nagawa pa namin yun. Si Paolo nga sumisip. But tas actually simula nung parang medyo hindi na siya hit or nagiging miss na siya, I started to lessen it na rin. Kasi parang nahiya rin ako sa client na parang hindi ma-execute na gano'n sa parang ganyan. Kasi before pandemic, yung Metro Photo lagi may ganun Di ba? Pasabog. Tama si Ori, nalilimit na Saka Hindi feeling ko pa na clients sabog din medyo yung, nag-ano na sila. Medyo, nagtotone down na rin sa concept, no? Pero kasi yung concept dati nun, laging may something nature, animals, and people sa pre-wedding. Ng Metro Photo. Kaya nga ako nakagawa ng book Kasi ang dami kong ginawang gano'n, di ba? Sa dami niyan, parang nakapag-compile ng for one whole book, di ba? Kasi di ba, sinut kita, tapos tinignan ko yung libro. Ang ganda ng libro. Sa pucha. Grabe. Parang National Geographic, tapos ang dami. Hindi lang siya isa, dalawa. Grabe. Literal At na compilation. Iba-ibang tao, iba-ibang lugar. Galing nga nun. Galing nun, pare. Ikaw lang nakagawa nun, bro. Promise. Thank you. Si Aaron nakaisip ng book na yon na parang gagawa kami ng book. Nasa Africa kami. Sabi niya, dapat gawa rin tayo ng book na ganito. Para kasi may mga African kami. No? Anyway, may mga ideas pa ako, guys, sa mga client, if we are like couple there. Meron pa ako. So, hindi naman natin pwedeng yun. Marami pa ako ideas na kaya i-execute na sure ball. So, yes. yeah. Nag-tone down lang kasi nga,
'di ba? Masyadong parang paano ba? Bakit ka ba nag-tone down? I guess yung ano rin parang before, madami. So parang medyo hyped up ka din na parang, nagawa ito. Ano yung next better thing na parang gawin? So may rhinoceros, ganyan. Like all of the animals, di ba? Parang yan. Tapos ngayon, parang dahil nag-pandemic, I guess people kind of like parang nag-scale down, ganyan. So parang kumonte. So ikaw rin, parang I guess yung ano mo, yung pagka G mo sa kanya, nawala din ng konti. Parang, so ngayon, ano talaga parang medyo mas chill, but Elegant. destination pa rin. Parang elegant pa din, parang yan. Still So, the brand. Still the brand, parang yan. So yun sabi ko, you look at trends and then you still adapt Metro Photo there. So that if the trends right now are not like animals anymore, but still Metro Photo, di ba? Parang yan. Then eventually, baka babalik siya, parang ganyan. Oo. Sana. So yeah, definitely. Oo nga, di ba? Sana gumastos ulit yung mga kliyente natin ng ganun. Hindi, kakaiba eh. Hindi, gusto ko sana. Gusto ko na sabihin, parang sayang yung may mga budget, baka wala na silang budget. Di ba? Yun. Ayun lang. Wala na. Baka medyo hindi na pwede masyadong... Medyo control na yan. Kapit mo na. Ano mo na. Mainit. Mainit ngayon. Baka masilip. 1 year lang naman. Sana wag magkalimutan, syempre. Palipasin mo na natin. Sabi ko nga last time pa-retire lang natin yung mga nakaupo ng mga contractor doon, tapos saka tayo papasok. Diba? Diba? Para tayo yung new breed. Diba? Exactly. Hindi naman tayo kurakot Diba? Okay na tayo magkaroon ng project. Correct. Diba? Yung kita ng project, legitimate. Yun na yun. Enough na yun. Marami na yun. Yes, definitely. Diba? Gawin mo ng buo, gagawin mo ng tama. Hindi ko kayang gumastos ng 1 billion. Hindi ko na paano ubusin yun. Hindi, siguro malalaman ko rin. Malalaman mo rin. Paghawak mo na, malalaman ko rin. Mahirap imagine Magpalibre ka pa ng shoot. Baka yung 1 billion mo, 1 year lang yun kasi kailangan mo ng Ferrari, kailangan mo ng Lamborghini. Oo nga. Siyempre, yung lifestyle mo may iba. Iba na, oo nga. Malalaman mo. Baka maging fashion designer. Diba? Diba? Ayun, Boss Oli, last question ko na lang to. Meron ka bang moment na you had to make a tough choice para maprotektahan yung brand identity? Yes, the thing with and I think most photographers, like tayo, we will come to a point na parang, okay, I earn some money, and this is good money. I never imagine na make ko to, but it will come to a point na parang, shit, max out na yung pera ko. Eto na, I need to make more money. Yes. Siyempre, di ba? I have to scale. Then yung sagot doon, I have to scale. Totoo yun. So, ako ganun ako. I came to a point na parang, okay, pag bukas hindi ako nagtrabaho, wala akong kita. Kasi I do everything. So, you have to scale. Meaning, you have to let your money work for you. And you have to do it with your brand. Yun yung pinakamadali. Of course, pwede ka mag-invest, whatever. But yung company mo, paano mo siya papalakihin? And doon na mag-start na parang, especially if you build a brand based on something that's very unique like Metro Photo, mag-start na mag-dilute yun. Siyempre, for example, me, the very first move was me getting Aaron So definitely, Aaron is not me. But he's really good, but he's not me. So kahit pa paano may dilution dun, di ba? May konting dilution. But you have to accept that. That's the only way you can expand. Kasi wala namang 10 oli Mas gawin mo, walang 10 oli. So, kukuha ka ng 10, magagaling din, but hindi na siya parang 10 oli. Diba? Parang gano'n. So, you have to accept that. Yes. So, parang the way lang, kagaya ng tanong ni Marvin, paano mo ma-maintain like this, all the team to be the same way? You just keep trying na lang. Parang ganyan. But once you scale, yun na. Lalabnaw ka na talaga nun. Lahat naman gano'n. Lalabnaw. Especially with the business that we do kasi parang we are the brand. Parang ganyan. Like ako, Oli. I guess kunyari company name, baka mas madali yun pag wala ka talaga identity. But if you're you, like Marvin, Cinema Works, ganyan, ganun. Di ba? Yeah. Parang mas masarap pag malagkit. Kailangan malapot. Kailangan malapot. Kailangan dumidikit. Pag malabnaw kasi, madaling dinakabuya. Sabaw. Hindi, pero yun, nasabi mo na lalabnaw ka pa rin. What do you mean by that? Of course, parang the experience is not as intense Sabihin mo na nga na parang, kunyari sabihin mo na si Aaron is like me, But people will say na parang, hindi naman si Aaron yung like merong risk. Anyway, definitely some people will still think that. So, mas si Aaron gives 100%,
Some people still think. So parang hindi mo na maiiwasan yun. Everyone will go through that. Parang ganyan. Kunyari, ikaw din naman. Kunyari, nag-send out ka So, ng dapat ng ready ka second- doon. Yun yung sinasabi mong lalabnaw ka na dapat ready ka sa mga ganong criticism. Oo, kasi hindi meron kasing vision sa brand mo eh. Yes. Which is kung anong ginagawa mo. Parang kung gusto mo lahat, ako magsaserve niyan. Gusto ko ako. But definitely, dalawa lang kamay mo, 24 hours lang sa isang araw, hindi mo magagawa. If you start serving more clients, then you're going to dilute the brand. Definitely, parang ganyan. For sure yun. Pero I guess, ngayon naman, parang pag nakita ko yung, pag nakita ng kahit na sino yung photo ni Aaron or ni Oli. Paolo or ni Oli, lahat. parang automatic Metro Photo Metro to photo, eh. kabit na eh. So that's good. So ngayon, if we expand more, yun more. Yun na yung Kasi may ngayon, bago. 4 lang kami. Gets mo? Saka hindi pa siya, I guess for me, baka sa akin, since I'm Oli, I know. But for example, for someone from the outside looking in like a client, medyo pare-pareho. Feeling Which ko is pag, good, di ba? pag may bagong photographer, doon lang yung ng thinking nung nung couple or nung mga Pagbago. Pero pagbago. pagka nandyan na yan 5-10 years, Established na, gets na Established makita. na, Yeah, oh, definitely. Yun Parang yung challenge I think dun na yung hindi na nga ikaw, pero yung cohesiveness nung outputs, nung experience, bumabalik pa rin doon sa main brand. Di ba? Yeah, I think then na parang and you can only do that up to a certain extent. I don't think that there would be a high volume then high level brand. Parang I believe that. Parang hindi pwede sobrang laki mo tas sobrang galing mo din. Sobrang high level ng service mo. I mean, I could be wrong, but wala akong maisip na ganun. So, parang yun. So, ready ka dun. So, mamimili ka ba pera o brand? Parang ganun. Diba? So, legacy ba or ganun? But eventually, when you start out, kasi especially for photographers who start out, gusto mo talaga, passion mo kasi gusto mo ikaw eh. Gusto mo yung prestige siya. Sa'yo, I started out, it's not, eventually, realize mo, pag nagmamature ka, parang it's not all about that. Yes. Parang ganyan. And then, realize mo. So, anyway, ganun yung totoo naman yun. Parang ginagawa natin ngayon sa monochrome, di ba? Parang hindi na yung pera, hindi na yung at least makapagbigay tayo ng knowledge. Matuto tayo sa lahat sa mga nakakausap natin, di ba? Kaya kumakalma ka talaga pag tumatanda ka, sure yun. No? Nandun pa rin yung pangarap, pero hindi na yung parang sobrang gigil mo. Yeah. Kasi parang mas hinahabol mo na yung oras mo sa family and other stuff kesa sa trabaho. Agree. Iba na yung meaning ng gain. Yes. Saka alam mo na eh. Parang hindi pala importante yun. Dati sobrang nagbibigay ng importansya sa bagay na, okay, hindi pala siya ganun ka-importante. So ngayon, doon ka na talagang mas importante talaga. Yes, Parang what matters most, no? Ganda. Galing. Ganda nun. Tama yung last question mo na yun, pero may last question pa ako. May isa pang last Meron question. pa isa. Parang photographer lang. Last one. Boss, advice na mabibigay mo sa mga bagong photographer na papasok? Ano ba yun? Tatlo to. Okay. So, I always say sa workshop ko na Ay, huwag sabihin, may workshop pa tayo. pero Joke lang, ito, joke lang. bonus. Pangkilite, Preview lang. Teaser. You always work on your strength. Everyone will have a different strength than other people. For example, right now, my strength is that I have an established brand, but my weakness is that since the Metro Photo is established, I cannot take bigger risks na in terms of parang kasi masisira, matatamaan yung integrity ng brand eh. If you're, for example, opposite to someone who's starting out, hindi ka naman kilala eh. Kahit na ano gawin mo, walang masisira pa sa'yo. So you can take a lot of risk. Parang yan. So yun yung advantage mo sa akin. Hindi porket ako si Oli, ako si Metro Photo, I have all the advantage over someone who's starting out. Definitely hindi. So kanya-kanya tayong strength. Tama, ganda. Yeah. And for example, also, if you're starting out, you have the advantage of time. Hindi ka busy for sure. Bago ka pa lang. Hindi ka gaya, for example, us. Marami kami ibang ginagawa. So, wala rin akong time to research so much and everything. But ikaw, you can do so much kasi ang dami mong time. So, use that to your advantage. Though that's kind of like that's my first advice. Second, ito talaga this is what I learned. Nung pandemic, I started to learn how to paint, di ba? Parang, I realized na ang pinaka-importante,
in learning something, in getting good at something, is having a mentor. So, talagang shortcut siya eh. Parang, hindi ko kasi ugali na magtanong. Parang feeling ko, parang ayoko mang istorbo na tao. So, ako lahat, I try to figure that myself. So, Metrophoto, I learned everything by myself. But, painting, I learned how to paint in less than a year kasi may nagtuturo sa akin, don't do this what you do. Kasi ginawa niya na yun eh. Siya yung nag-18 years na painting. Walang gawin yan. Ginawa ka mo na sayakan niya, isang linggo mo dyan, ganito. So, if you're starting out as a photographer now, get a mentor. Parang ganyan. And, kumbaga, if it took us like a decade to learn, baka kayo 2 years lang, alam nyo na lahat ng alam namin, di ba? Parang ganyan. So, yun. If I could go back, that's what I'll do talaga. Yan yung parang, regret ko if I regret something. Parang, so, kaya right now, big ako sa mentoring. Whatever I wanna learn now, nagpapamentor ako. Parang ganyan, di ba? Yan. So, yun. Pero busy ako, so kaya magpa-mentor sa akin. Joke lang. May mini-mentor ka kasi ngayon yung anak mo eh. Definitely, of course, yun lang. So, parang yung, definitely, and then, of course, my team, I always make sure na parang we're all at the same level. Parang I always advise them. And then lastly, you always, it's always about hard work and humility, with getting somewhere. So, pag hindi ka humble, walang mangyari sa'yo. Kailangan, you have to appreciate everything. You don't take things for granted. And of course, pag hindi ka rin nag-hard work, kailangan talaga yan, may effort. Walang biglang, basta sobra mong galing, kailangan talaga, effortan mo yan. Walang biglang magaling ka na lang, pag walang effort. So yun, you have to do those things. Ganda nun. Ganda nun. First is, work on your, parang use your strengths to your advantage. Advantage, di ba? Then next is yung time. Mentor. Mentor. Yung mentoring. Mentoring. Yung strength mo is either you are new or you have time, ganyan, yeah. Grabe, ganda. Ganda nung takeaways ngayon. Okay. Kung gusto nyo pa ng more, i-save nyo na to. sa workshop nyo na yun. Dahil ko natutunan. Grabe yun. Umpisa pa lang eh. Di ba? Grabe. Wala pang tanong eh. Oo, di ba? Kwentuhan pa lang tayo. May learnings na. Pero yung sobrang bitin yung 2 hours, no? 2 hours. Baka 2 hours na tayo nun? Oo, 2 hours tayo. Sobrang bitin. Pero, malamang sa workshop, hindi mabibitin to. Dapat. Dapat. Diba? Saka marami pa tayo hindi na-discuss. We didn't talk about marketing at all. Yes, so sa marketing tuturo na sa workshop. Photography eh. Wala Di pa. sabi kung paano Wala pa photography. Wala pa photography. History pa lang to, di ba? Pero yun, boss, maraming salamat. Thank you guys for having me, and thank you for all those who listened. I appreciate your time. Yes. Daming. David, di bumibitaw eh. Oo eh. Sino? Boss, teka lang, bibigay ko muna yung natin. Yung, syempre, boss, yan yung white space, pwede mong tingnan yan. Tingnan mo yan. Personalize yan para sa'yo. Wow, yan, thank you. Si sige. Jeff, no? Si Jeff, White space. Yan, buksan mo lang Alam siya. yata ng white space na manginginom. Yan. Joke lang. Meron siyang, I think, Wow. USB, keychain. Ayan, personalize yan. My name is Sir Ollie. Yun. Yan. Saan ba yung ano? Ito. Thank you, Jeff. Yan. Yan, Oo bigay ni nga, Jeff no? yan. Wow. Yan, keychain para sa Louis Vuitton mo na bag. Pwede yan. Ayan, grabe. Saka pen. Wow, okay. Ay, pen, Ito, diba? pang travel. Ganda, Diba, Itong ball liit, pen. diba? Oo. Pen. Ganda na itsura niya. Galing, Jeff, thank you for this. Ikaw White lang ang space. binigyan ng white space. Ikaw lang. White space. Thank you. White Ako, space. wala ako Ganda, dyan eh. ganda. Jeff, baka naman daw. Wala Thank you, ako but dyan. I appreciate it. Thank you. Tapos ito, bigay ito ni Hendrix, no? Shirt and... Pasa na lang. Yun. Ayan. Pasa na. Pass the message. yan, SD card, lalagyan. Kailangan natin ito. Pangit na. Grabe yung, alam mo yung SD, lalagyan ko ng SD card sa CDR King pa namin. CDR King pa nun ha. Yung ginagamit namin ngayon. Ganda yan. Sobra. Iba-ibang card, kasya Thank you dyan. kay Henry's ha. Ayan, Hendrix. And then may shirt Post ko siya. yung picture ng card lalagyan namin. Yes. Yung dati, sa kayo ngayon. Hindi nagpapalit talaga ng ng hindi mo nalagyan. Hanggat gumagana pa, itabi mo lang yan. Itabi mo. Kaya nga eh. Just in case lang yan. Napapagkasira. Pagkasira yung CDR King, meron ka Thank pang you, bago. guys. Yan. And syempre, yung Kiss the Girl sa food natin. Meron pa tayong food doon. And syempre,
Kahuna. Napakasarap na Yung pizza. mga sa mga sa wedding, nagwe-wedding din sila, di ba? Oo, nag-wedding Oo, sila. mga Yes, food cart. yes. Pag Yan. cocktail time. Pizza pugon. Swabbing. Oo. Yeah, Ganyan. pizza pugon, pang cocktail, no? So, Quality. yun, quality. And then, syempre, yung Kiss the Girl, nagbigay din, sa Kiss the Girl din yung alak na yan. Yan yung 2 bote para may genie lalabas, pang hapon, ay, pang Chinese. Gusto ko na inumin eh. Gusto ko na inumin yun. Hindi, yung puti. Oh, yan. Kiss the Girl din yan. Sobrang, ayan, salamat Henry's, White Space, Roundhouse Production, and Great Sundays, Stellar Stories, Lota Pala, CD Mowers, Aperture Philippines, Nanlight, sino pa ba? And Boss. many more. Sinong pa sasalamatan mo? Shout out. Thank you na lang sa nanonood. Mike. Ay, sorry. Thank you for all those who tuned in, and I appreciate your time. And of course, thank you to sa inyo guys. Thank you for having me. Yun, and to everyone who supported me, my family, my teammates who watched today. Thank you to all of you. Yan. Maraming salamat, Oli. Thank Boss you. Oli, Metro Photo. Isang makabuluhang gabi. Ayan. Hanggang ngayon, ano pa rin, na-starstruck pa rin ako eh. Diba? Hinihintay ko yung British accent eh. Wala pa akong British accent. Ayan. Salamat. so, And yun, Monochrome. Sign Yes. off. Bye-bye.